Good morning, November 18, Tuesday. So, bali wala tayong Zoom mamaya and tomorrow and Thursday, but we encourage you to attend the Smart Trade webinar, the Forex 101 Rookie and Forex 102 the Rookie 2, Rookie 1, Rookie 2 yun. And then on Thursday meron pala tayo. We will have an orientation on Thursday para sa mga new joiner. We encourage you to attend our orientation para sa mga new joiner para at least alam nyo what is Traders Eye, ano yung proseso para maka-attend kayo ng mga Zoom, ano yung mga gagawin nyo, how to register, how to. And number one, wag kayong mag-register sa website. Get your client registration link para magkaroon kayo ng ATFX ID kung saan GC kayo nakasama, no? Ang mga GC natin, may mga leaders diyan, yung initial nila, yun yung ADB, EM, EC, ADC, sila yung mga leaders natin, A, B, and C, ganyan. And the first part of our analysis this morning is yung gamit is MT5, So, nandito na yung ating support and resistance. This is the high of September. This is the low of October. This is the support zone. And this is the high of October, which is the all-time high. Price now is moving sa loob ng range na to, between that support and resistance. Weekly, so sa weekly, meron siyang, dalawang candlestick na to, ito. Itong candlestick na to, ito yung pag pumunta ka ng monthly, ito yung buntot. At kung babalik ka, pupunta ka ng weekly, this is high, lower high, low, lower low. So this is downtrend. And this 1, 2, 3, 4, 5 is first week, second week, third week, fourth week, and fifth week of October. So the last 2 weeks, the fourth and the fifth week, downtrend siya. And then may lumabas ng the first week ng November na candlestick na maliit ang katawan at yung high niya is lower high pa rin pero yung low niya is higher low. So nagkaroon siya ngayon ng triangle. Triangle. Triangle means consolidation, parang nag-iipon. So the ones na nag-breakout siya, tulad nito, nag-breakout. Kaya lang nauntog dito sa resistance na to. Pero bago yun, binutas niya muna yung high nung first week ng November and the high nung fifth week ng October. Kaso, nag-reject yung seller, bumalik yung price. Ano ngayon itong price na to? Ano ngayon itong week na to? But before natin puntahan yan, i-relate dito sa kahapon. Kahapon, ang na-print na candlestick is bearish or red ang katawan. So, nag-open dito, nag-high doon, nag-low dito, nag-close dito. So, kung yan ay ite-trace natin, yung candlestick na yan, ganun ang nangyari yan. So, nagkaroon ng high, lower, lower, low, or downtrend. So, downtrend pa rin ito. Ngayon, i-relate natin itong candlestick na to sa buntot na to. Para ma-relate natin yan from weekly, bababa tayo ng daily. So, yun siya. Ito yung Monday, ito ngayon yung kasalukuyan, or the Tuesday. Ito yung Friday, ito yung Thursday, ito yung Friday. From the candlestick na to, na nag-consolidate, na nag-create ng triangle, nag-breakout dito, yan, and Monday ito, Tuesday nagpahinga, and Wednesday yan. And then nauntog yung Thursday dito at bumalik. Ito na nga yung downtrend. Thursday, Friday, Monday, yesterday, high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. So that is downtrend. So hindi ka magbabay dito ngayon. Most likely, baka i-push niya pa rin ito sa dominant trend niya, downtrend. At mukhang yun nga yung ginagawa niya. Di ba? Pero bago tayo dito, tingnan natin ano ba yung ginawa nito kahapon o kaninang madaling araw.
Kung mapapansin nyo, parang may triangle doon. Pero kung bababa tayo ng lower time frame, mas makikita natin yon 4 hours. So, ayun. Kahapon, nag-create siya ng triangle. So, triangle is also a consolidation again. Kaya nga lang, hindi mo alam kung saan pupunta habang nabubuo pa yan. But since the dominant trend nung daily is downtrend, so ipinush niya yung market pababa. And then, kaninang maga, nagkaroon ng wick sa baba para malaman natin ngayon kung ano to, baba tayo ng lower time frame na 1 hour. Ayun siya. Around 3 o'clock ng umaga, so paano naman tayo magte-trade niyan? So, lalo na kung may trabaho, binagsak niya yung market. Lumabas doon sa candlestick na yan. Kaya lang, this is a lost opportunity sa mga, syempre, sa mga natutulog. Pero yung may mga experience na, ang ginagawa nila dyan, nagsesell stop dito. O yung tinatawag na pending order. Iba naman nagba-buy stop dito. O yung tinatawag na pending order ng buy. So pag tinamaan ito, win ka. Pag hindi ito tinamaan, hindi ka win. Hindi ka rin talo. Kasi hindi nga siya tinamaan. Tulad nito, kung naka-sell stop ka dito, tinamaan siya. And mapapansin nyo, inabot niya itong, ito yung fair value gap ng 1 hour. Ito naman yung fair value gap ng 4 hours. Kung ipaliliting ko yung chart, ayan yun, no? Ayun yung fair value gap po. Ito fair value gap din to. Ito fair value gap din to. Sunod-sunod na fair value gap yan, pero ang mas significant dyan, yung pinakababa. Yun yung pinakamura eh. So yun na binabalikan ng institusyon, yung pinakamurang price because they want to buy low. So doon siya ngayon nag-bounce ayun. Okay, di ba yun, bounce. At the moment, hindi ka ngayon magbabay dyan kasi baka mamaya ito ay breakdown, and retest. And then baka bumaba pa rin, most likely baka bumaba pa para magkaroon ng accumulation. Kasi hindi naman ang prices biglang umaakyat yan ng dire-diretso. Kung ito man ay bumalik ngayon, simply because maaaring ito ay nire-retest niya kung saan siya nag-break out. Ito naman, binabalikan niya to kung saan siya nag-break out. Ito nag-break down. So, laging binabalikan. Lalo na kung may accumulation katulad niya. This is an accumulation. So, tandaan niyo yung lesson na yan kung saan nandun yung dominant trend. So, malamang doon niya ipupush yung price after the accumulation. Pinus nga niya. Kaya lang, limit your TP. Kasi baka pa ang TP mo nasa ilalim pa. Dito lang muna. Kasi bakit? May fair value gap dito na existing. So, enter dito. Stop TP dito. Stop loss dito. So, this is chart analysis using MT5, ano? Next part is chart analysis using TradingView. Ito rin, kaya lang gagamitin natin yung TradingView kasi mapapansin nyo, ito medyo, ang hirap tandaan ng mga sinabi ko. Let us try TradingView. Top-down analysis from monthly. So, yun din. Ayun din yung monthly support, monthly resistance. Kaya lang dito, may nakasulat na. It is more easy to remember monthly support zone from September high and October low. And this is the monthly resistance price or the all-time high. And the price now is moving in the range of this price. So weekly, again, sa isang month, mayroon tinatawag na weekly, na 5 weeks, 1, 2, 3, 4, 5. So dito, makikita mo sa baba yung, diba, yung October 27, October 20, October 13. Sa baba ang tingin, October 6 and September 29. Nag-overlap dito yung last week ng September at saka last week ng October. First week ng October. Kaya ngayon, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Kaya makikita nyo, ito ay week 5 ng October, high siya. Ito naman ay week 5 ng October, pero low siya. Dito ay long dotted line, dito ay solid line. Pag solid, ibig sabihin siya yung low. Pag long dotted line, siya yung high nung week na yon, o week 5 for example, na October.
Followed by November, medyo hindi siya kamukha ng MT5, but still the context is the same. This is now the week 1 ng November. Kaya mapapansin nyo, ito ay week 1 November, high siya. And then ito ay week 1 November pa din, pero low siya. Then pag pinagdugtong natin, yung katulad sa MT5, nag-create tayo ng triangle, which is a sign of consolidation. Followed by this second week ng November. Itong second week ng November, tapos na to. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5 days na natapos dyan. This is the low. Week 2, November low. And week 2, November high. Ang naging movement niya from this triangle, nagkaroon ng breakout until dito sa resistance na to. At nagkaroon ng seller rejection. So, because of this week, yun na ibig sabihin nun. The question now is, ano ba itsura nito sa lower time frame ng daily? Pero bago tayo pumunta ron, dito muna tayo sa candlestick na to. So, since this is the first week, second week, this is the third week. Kaya nga lang, hindi pa tapos yung week na to. So, ibig sabihin, ito ay Monday and Tuesday starting pa lang. Pero kung titingnan mo to, bababa tayo ng daily, yung daily tapos na ng Monday ito. So, this is the Thursday, ayan, November 13. This is the Friday, November 14. And this is yesterday, November 17. So, last Thursday, downtrend. Ayan, downtrend yan. Tetrace mo yan, ayan. Nag-open dito, umangat, nag-blow, close. Nag-open dyan, umangat, nag-low, close. Nag-open dyan, dito, nag-open, umangat, low, close. So, downtrend pa rin yan. Bakit? High, lower high, lower high. Low, low, lower low, lower low, lower low. So, downtrend. So, magbabay ka ba? Of course, hindi. Kasi baka itulak niya pa yung price sa baba. Kaya lang, kung tutulak man niya yan sa price sa baba, mag-ingat ka na kasi dito yung tinatawag nating breakout. Possible na hanggang dyan lang yung price. Okay? On a daily basis, kung mapapansin nyo, ito ngayon yung day 4 ng week 2. So, ibig sabihin, nakasama to sa week 2 at pang-apat na araw siya ng week 2. Kaya siya ay high, long dotted line. Ito naman ang low niya, day 4, pero low ng week 2, November. Ito naman yung week 5, day 5, high ng week 2 ng November. Pang-limang araw ng week number 2 ng November. Long dotted line kasi nga high. Ito naman yung low. Yan, ikon natin. Ito yung low. Day 5 ng low ng week 2 ng November. Ito naman yung day 1 ng week 3 ng November na high. Again, long dotted line. Ito naman yung day 1 ng low ng week 3 November. No? So, malilito kayo ng konti pero pag pinanood nyo na pinanood, magkaka-idea kayo kasi mas madali nyo nakikita yung trend pagka ganito. And then if you want to sell, make sure lang na ang TP nyo, huwag masyadong malalim kasi baka hindi niya maabot. And at the same time, remember, this is just a correction. So, after this consolidation, yan. And this is the breakout, a retest, and then a confirmation. Ayan. So, ito, dito, pwede ka nang pumasok. Ano? Then, nauntog. So, this is now the downtrend. Downtrend yan. Yan. Pwedeng yan ay, pwede pa rin mag-consolidate. Pwede pa rin makarating ng konti dito yan. Pero, remember, baka mag-consolidate yan. Consolidate. Mag-create ng triangle na parang katulad nito bago umangat. Pwedeng ganon. But that is daily, ano? Punta tayo ng lower time frame para mas magka-idea tayo na yung triangle na yan, paulit-ulit lang yan. Let us go 4 hours. Ayun, no? Yesterday, during the 4 hours time frame, nag-create siya ng triangle. From the daily downtrend, dominant trend na pababa, ayan.
So nag-create siya ng triangle. Ayan. Since this is the trend, downtrend, so ipinush yung price hanggang dito na mitigate niya yung bullish per value gap. Kung napanood niyo yung mga last video natin, until bullish per value gap ng 4 hours and 1 hour. And then doon nag-bounce. And then ano ba itong rejection na to? So hindi ibig sabihin nagkaroon ng rejection, mag-buy ka na. Baka mamaya ito ay a retest kung saan siya lumabas. At mukhang yun nga, ayan, bumabalik na uli pababa. No? And most likely, if this is the support area, so we wait for the double bottom o triple bottom. So, and then, pwedeng mangyari dyan is ganito, Yan. Hindi magpapahalata yung mga institusyon. Yan, the triple bottom na yan, Yan. Then, until ma-squeeze yan. Tapos, baka magkaroon pa ng liquidity sweep bago pumalik. Tapos, ayan. Tapos, ayun na. Bago umangat. On the lower time frame. So, yun. Ganun din. Possible na magkaroon ng triangle. Because this triangle is also a sign of consolidation. Baka nga, ang mangyayari dyan is, ito mismo ay magkaroon ng ganyan. Yan. Baka ito, yan, ganyan. Magmula dito, magkaroon ng panibagong triangle yan. Ganon. So, we see. So, react lang tayo kung yung pinakikita ng chart. But we cannot predict kung saan pupunta. Kaya lang, most probability, since nasa area na siya ng support, major support ng monthly, at kung saan nag-breakout yung last week, so most likely, consolidation ang kasunod nito. So, sa mga nagsuswing trade, iniintay yan na magkaroon ng accumulation or consolidation like this one. Kaya lang ito, 4 hours and 1 hour. Pero ito ang pinakamaganda. Ito yung pinakamalakas. Because this consolidation is for how many weeks? Yan, 2 weeks. 2 weeks consolidation yan. Okay? So, again, I hope na may napupulot kayo. And this is Trading View. So, medyo malilito kayo sa una, pero try to practice yung mata nyo. Then, unti-unti lang. Ako, I've been learning Forex since 2018 and until now. Sabi ko nga, hindi naman ako expert, pero yung na-share ko sa inyo ay hindi naman na basic. I'm not an expert trader, pero I hope na may napupulot kayo unti-unti. And if I were you, wag kayong magpalipat-lipat ng mga pairs. Kasi kung yung isa, hindi nyo nga matandaan, lilipat pa kayo, mahirapan kayo. Ito nga lang, yung MT4 and MT5, medyo challenging ito. Kaya lang, since nandito naman tayo, yung community natin, we will try to assist you para mas mabilis yung makabisado yung MT4, yung trading view papunta ng MT5. Ayan. Good luck and good morning to everyone.